Magandang gabi po sa ating lahat at sa oras na ito tayo po ay mananalangin muna bago natin simulan ang pag-aaral ng panibagong paksa sa gabing ito. At tayo po ay saglit na yumuko at tayo po ay manalangin. Aming Ama at aming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo ng buong puso at buong pagpapakumbaba. At sa mga oras na ito ay amin pong hinihiling na minsan pa kami po ay iyong samahan sa amin pong pag-aaral ng iyong salita. Bigyan mo po kami ng gabay at karunungan upang maunawaan namin ang aming pag-aaralan. Tulungan mo po ako ang iyong lingkod na tagapaghatid at tagapagpaliwanag na ito ay aking maideliver ng maayos at naiintindihan. Dalain ko rin ang aking mga kapatiran na walang sawang sumusubaybay sa mga pag-aaral na ito, na pagkalooban mo rin po sila ng bukas na isipan at kaliwanagan sa iyong mga salita. Salamat po aming Ama, ito po ang aming sama-sama at nagkakaisang panalangin sa pangalan ni Yeshua. Amen. Share ko po sa inyo ang aking screen. Yan. And alright, so nandito pa rin po tayo sa Law and Grace, the truth about Paul's letters. Meron lang po akong nais na i-share sa inyo na about a few days ago ay nabasa ko po ito sa Bible at during my early morning prayer ay binasa ko po yung Psalm 1, no? At kung meron po kayong Bible na hawak or kahit sa cellphone ninyo or sa tablet ninyo, ay buksan niyo po sa Psalm 1. Sabi po dyan, kung nandun na kayo, Psalm 1 in verse 1, Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. So, klaro naman po yun, no? Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. Scoffers po ay yung mga taong nanunuya, no? At ang sabi diyan, but his delight is in the law of the Lord. So blessed are you if your delight is in the law of the Lord. And on his law, he meditates day and night. Now, alimbang law ang tinutukoy dito? It's the Torah. At ang sabi diyan, kapag daw ginawa mo ito, he is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. Pakinggan niyo po ito. In all that he does, he prospers. And in verse 4, the wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Yan, kaya mahalaga po itong ating pinag-aaralan, law and grace, na maintindihan natin ang tinuturo ni Pablo pagdating sa law. And of course, pagdating sa grace.
at hindi ito magdulot ng confusion sa atin. So, maliwanag po ang salita ng Diyos that if we delight in the law of the Lord, blessed are we. And everything that we do will prosper. Magtatagumpay tayo sa lahat ng ating gagawin, pero ang pinakasusi po doon, we delight in the law of the Lord, na tayo ay nalulugod sa mga panuntunan ng Diyos. Nalulugod tayo sa pagsunod sa mga utos ng Diyos, sa kanyang instruction, sa kanyang law. So, sa pagpapatuloy po ng ating pagtalakay sa mga salita ay sa mga letters ni Paul, there are 7 laws in Paul's letters. Are we aware of this? Na meron pong 7 na laws in Paul's letters na kanyang binanggit, at yan po yung ating tatalakayin ngayong gabi. At ang pinaka-key text natin dito ay yung Romans chapter 6 verse 14, na sinasabi po doon, we are not under law but under grace. Ano nga ba ibig sabihin ni Pablo doon? That we are not under the law but under grace. So ngayon ay tatalakayin natin ang isa sa mga pinakamaling nauunawaang pahayag ni Apostol Pablo. At sisiyasatin natin ito ng mabuti ayon sa kasulatan. Madalas nating marinig ang linyang ito, no? Ato, naikwento ko na po ito sa inyo. Mismong pastor pa ang nagsabi sa akin, hindi na tayo nasa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na ng biyaya or ng grace. So, karaniwan po itong ginagamit kapag pinag-uusapan ang Sabat. So, hindi na para sa atin ang Sabat kasi law yan. Tayo ay nasa biyaya na, we are under grace. Pag pinag-uusapan po ang dietary laws, mga usapin tungkol sa pagkain, hindi na tayo sakop niyan, batas yan ng Hudyo. Kaya pwede na tayong kumain kung anong gusto nating kainin. O kaya naman, pagsunod sa mga utos ng Diyos. Pero sa parehong panahon, naniniwala pa rin ang mga Kristiyano na mali ang pagnanakaw, mali ang pagpatay, mali ang pangangalunya, mali ang pagsisinungaling. Lahat po ito ay part ng law. So kung hindi na tayo dapat sumunod sa law dahil we are under grace, paano po itong mga na ito? Mga kautusan na ito na huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magsisinungaling. Bahagi po yan ng law Kaya ang tanong ay ito, kung tinatalikuran pa rin natin ang kasalanan, ano ba talaga ang ibig sabihin ni Pablo nang sabihin niya sa Romans chapter 6 verse 14, sapagkat ang kasalanan ay hindi na maghahari sa inyo, sapagkat wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na ng biyaya. Ibig bang sabihin ni Pablo na wala nang halaga ang kautusan ng Diyos? Itinuturo ba niya na hindi na kailangan ang pagsunod? O may mas malalim na konteksto na hindi napapansin ng marami? So sa pag-aaral na ito, mga kapatid, makikita natin na hindi itinuturo ni Pablo ang kalayaan mula sa kautusan ng Diyos. Ang itinuturo niya ay kalayaan mula sa pagkaalipin sa kasalanan at kamatayan. So Paul was not teaching the abolition of God's law. Paul was teaching freedom from the law of sin and from the law of sin and death. Ang biyaya, makikita po natin, ay hindi pang New Testament lamang.
ang biyaya ay umiiral na noon pa man. So bago tayo lumalim, kailangan muna nating maunawaan ng isang mahalagang katotohanan. Hindi nagsimula ang biyaya sa bagong tipan. Marami ang nagsasalita na parang pagkatapos lang ng krus, doon nagkaroon ng biyaya. Nung napako si Kristo sa krus, siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay at umakyat sa luklukan ng Ama, ay doon lang nagsimula ang biyaya. Hindi po. Ang biyaya ay nagsimula noong panglumang tipan. Sabi po sa Genesis chapter 6 verse 8, ngunit si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa paningin ni Yahweh. So panahon pa ng Genesis, may grace na po. So bago pa dumating si Moises, mayroon na pong biyaya. In Exodus chapter 33 verse 12, si Moises mismo ay nakasumpong ng biyaya sa Diyos. And also, in Proverbs chapter 3 verse 34, nagbibigay siya ng biyaya sa mapagpakumbaba. So kaya po, nandun na yung grace, no? Nasa Book of Proverbs na nga eh. Maging sa Jeremiah chapter 31 verse 2, natagpuan ng Israel ang biyaya sa ilang. So ibig sabihin, noon pa man ay may biyaya na. Noon pa man ay mahabagin na ang Diyos. Ang kaligtasan ay palaging nakasalalay sa kanyang biyaya at awa. No? So, kaya nang sabihin ni Pablo na tayo ay nasa ilalim ng biyaya, hindi niya ibig sabihin na biglang naging masama o walang silbi ang kautusan ng Diyos. Sa katunayan, direkta niya itong itinanggi. Sabi nga po sa Romans 7 chapter 7, ano nga ang sasabihin natin? Ang kautusan ba ay kasalanan? Huwag nawang mangyari, sabi ni Pablo. So malinaw na sinabi ni Pablo na hindi kasalanan ang kautusan ng Diyos. Sa halip, ang kautusan ang nagpapakita kung ano ang kasalanan. Sinabi nga niya, hindi ko sana nakilala ang pagnanasa kung hindi sinabi ng kautusan, huwag kang magnasa. Napakahalaga nito, kung walang kautusan ng Diyos, hindi natin malalaman kung ano ang kasalanan, di po ba? Hindi natin alam kung ano ang kasalanan kung wala ang kautusan ng Diyos. So ang paglabag sa kautusan ng Diyos ay isang kasalanan. Sabi po sa 1 John chapter 3 verse 4, ang kasalanan ay pagsuway sa kautusan. Ang kasalanan ay paglabag sa mga utos ng Diyos. So, grace did not begin in the New Testament. God's people have always depended on grace. Now, unawain ho natin yung Romans chapter 6 verse 14. Ang sabi po diyan, for sin will have no dominion over you, since you are not under law, but under grace. Sa Tagalog po, ang kasalanan ay hindi na maghahari sa inyo. So, pansinin natin ang konteksto. Ang pinag-uusapan dito ay ang paghahari ng kasalanan sa buhay ng tao. So, ang buong konteksto ay tungkol sa pagkaalipin sa kasalanan. So, ibig sabihin, ang kautusan na tinutukoy ni Pablo rito ay may kaugnayan sa kasalanan at kamatayan, hindi sa banal na kautusan ng Diyos. Nilinaw ito ni Pablo sa bandang huli sa Romans chapter 8 verses 1 and 2. Wala nang hatol sa mga na kay Kristo. There is no more condemnation who are in Christ Jesus, sapagkat pinalaya tayo ng kautusan ng Espiritu ng buhay mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. So, dito lumilitaw ang lahat. Hindi sinasabi ni Pablo na malaya tayo mula sa kautusan ng Diyos. Ang sinasabi niya,
ay malayo tayo mula sa kautusan ng kasalanan at kautusan ng kasalanan at kamatayan. So malaking pagkakaiba po yun. Mamaya liliwanagin natin yun, no? Malaking pagkakaiba yon. Ang kautusan ng Diyos ay nagtuturo ng katwiran. Ang kautusan ng kasalanan ay laban sa katwiran. Ang kautusan ng kasalanan at kamatayan ay nagdadala ng kaparusahan. So pinalaya tayo ni Mesaya, ng ating Panginoong Jesucristo, mula po sa kasalanan at kamatayan, hindi mula sa pagsunod sa Diyos. Ulitin ko po yun. Pinalaya tayo ng Panginoong Hesus mula sa kasalanan at kamatayan, hindi po mula sa pagsunod sa Diyos. Okay? So, kaya in Romans chapter 7 verse 7, tinanong nga ni Pablo, is the law sin? Sabi niya, by no means. The law even defines sin. At ang definition ng sin, nakita po natin, is lawlessness. And sin is breaking God's law. Kaya hindi pwede pong isa-isang tabi na natin ang mga law, ang mga kautusan, dahil under grace na tayo. Dahil pag isinaisan tabi na natin yon, mangangahulugan po yon na pwede na tayong magkasala hanggat gusto natin. Kasi isinaisan tabi na natin ang law eh. Okay? So kaya tayo po ay pinalaya ng Panginoong Hesus mula po sa kasalanan at kamatayan. Hindi po mula sa pagsunod sa Diyos. Dahil mismo ang Panginoong Hesus, nang siya'y nabubuhay dito sa lupa, siya mismo sumunod sa Torah. Siya mismo nagturo ng Torah. Sila Pablo at ang ibang mga disciples, sinunod nila ang Torah. Dahil pag hindi nila sinunod yon, then lumalabag sila sa kautusan ng Diyos. Lumalabag sila sa instruction ng Diyos. At pag ginawa po nila yon, ibig sabihin sila po ay nagkakasala sa Diyos. So doon nila nalalaman na nagkakasala sila dahil they are breaking the law. At yun po ay, when you break the law, you call that lawlessness. And lawlessness is a sin. Kaya sabi ni Pablo, is the law sin? By no means. No? By no means. Hindi kasalanan ang law. Okay? Now, maraming kautusan na binanggit si Pablo, mga kapatid. At ito po ay tatalakayin natin isa-isa, no? The law of sin and death. Again, sin leads to death. In Genesis chapter 2, verse 16 to 17, Adam disobeyed God's command. Sin brought death. And in Romans chapter 5, verse 12, sin entered through one man and death spread to all men. So para mas maintindihan si Pablo, kailangan nating maunawaan na iba't ibang kautusan po ang binanggit niya sa kanyang mga sulat. And ang salitang Torah ay nangangahulugang tagubilin, katuruan, direksyon. So binanggit ni Pablo ang iba't ibang uri ng kautusan o instruction po. Kabilang dito ang kautusan ng Diyos, kautusan ng kasalanan, kautusan ng kasalanan at kamatayan, kautusan ng espiritu ng buhay, kautusan ng pananampalataya, kautusan ng katwiran, kautusan ni Kristo. So, yan. The 7 laws mentioned by Paul. Ano po yan? The law of God, the law of sin, the law of sin and death, the law of the spirit of life, the law of faith,
the law of righteousness and the law of Christ. Kaya po, mga kapatid, pag binabasa natin ang letters ni Paul at nagbabanggit siya ng law, aalamin po natin, ano ba ang tinutukoy ni Paul? The law of God? O ang tinutukoy niya ay law of sin? O kaya naman ang tinutukoy niya ay law of sin and death? O kaya naman ang tinutukoy niya ay law of the spirit of life? Or the law of faith? Or the law of righteousness? Or the law of Christ? So, kaya mahalaga po yun para makuha natin yung tamang context sa pag-unawa sa mga letters ni Paul. No, hindi ko po alam kung first time nyo itong marinig na merong 7 laws na mine-mention si Paul sa kanyang mga letters. Hindi po iisang law. There are 7 laws that were mentioned by Paul in his letters. Kaya kung hindi natin alam kung alin dyan yung tinutukoy niya, hindi po natin makukuha yung tamang context nung sinasabi ni Paul. Kaya ganyan ho kahalaga yan na naiintindihan natin ito. No? So unahin ho natin the law of God. No? Unahin po natin the law of God. Ang kautusan ng Diyos. So by definition, pag sinabi nating law of God, it is God's eternal instruction. So ang kautusan ng Diyos ay tumutukoy sa mga utos at tagubilin na ibinigay ni Yahweh. Ang mga utos na ito ay walang hanggan at hindi nagbabago. In Isaiah chapter 40 verse 8, ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. The word of our God will stand forever. And in 1 Peter chapter 1 verse 23 to 25, God's word remains forever. O ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. So maging si Yeshua mismo ay itinuring na salita ng Diyos ang isinulat ni Moises. Sa Mateo chapter 7 verse 13, sabi po doon, pinawawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos dahil sa inyong tradisyon. Ang kautusan ng Diyos ang nagpapakita kung ano ang kasalanan. No? Now, in Romans chapter 3, verse 20, no? Romans chapter 3, verse 20. Sabi po, sa pamamagitan ng kautusan ay nagkakaroon ng pagkakilala sa kasalanan. Parang salamin ang kautusan. At ito po ay ipinapakita nito kung saan tayo nagkulang. At kung walang kautusan, hindi makikilala ng tao ang kasalanan. No? So the purpose of the law is to reveal sin and to hold mankind accountable, and also to show humanity's guilt before God. So, yan po yung unang-una, ang kautusan ng Diyos. Pangalawa po, ang kautusan ng kasalanan or the law of sin. By definition, ang ibig sabihin po niyan, the sinful nature of the flesh. Ang kautusan ng kasalanan ay ang makasalanang kalikasan ng laman. So pagka binanggit po ni Pablo yung law of sin, tumutukoy po ito sa sinful nature of the flesh. No? Ang makasalanang kalikasan ng laman o ng tao. In Romans chapter 7 verse 23 to 24, sabi po, may ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipaglaban sa kautusan ng aking pag-iisip. So ito ang laban na nararanasan ng bawat mananampalataya.
ang laman ay gustong magrebelde, no? At ayaw ng laman sa daan ng Diyos. Sa Romans chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. All have sinned and come short of the glory of God. Lahat ng tao ay sumunod sa kautusan ng kasalanan. Again, ulitin ko po, if Paul is talking about the law of sin, he was talking about the sinful nature of the flesh. Or if Paul is talking about the sinful nature of the flesh, he was talking about the law of sin. Okay, yan po ang binabanggit ni Pablo. And then the law of sin and death. Magkaiba po yung the law of sin and the law of sin and death. Which means, no, ang kasalanan ay laging nagbubunga ng kamatayan. Sin produces death. In Romans chapter 5 verse 12, sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. And also in Genesis chapter 2 verse 6, verse 17, sa araw na ikaw ay kumain nito ay tiyak na mamamatay ka. At nakita po natin, no, sinuway ni Adan ang utos ng Diyos at pumasok ang kamatayan sa sangkatauhan. All humanity is imprisoned under sin and death. Ito ang kautusan ng kasalanan at kamatayan. Ang kasalanan ay humahantong sa kamatayan. So ulitin ko po, pag binabanggit ni Paul, no, na ang kasalanan ay humahantong sa kamatayan, he was talking about the law of sin and death. Or if Paul is mentioning about the law of sin and death, he was referring that sin produces death. Balikan ko lang po yung kanina. Ano ba yung law of sin? No? Ang tinutukoy doon, pag binanggit niya yung law of sin, ang tinutukoy is the sinful nature of the flesh. Okay? The sinful nature of the flesh. Kaya po sa isang mananampalataya, laging may naglalaban sa loob niya eh. Laging may nagtatagisan, yung gusto niyang gawin yung kasalanan, pero meron sa loob niya na pumipigil, wag mong gawin yan. Naglalaban. Sa yun po yung sinful nature ng tao. Yun po yung law of sin. Pagdating naman sa law of sin and death, ang tinutukoy po doon, kapag ikaw ay nagkasala, magbubunga yan ng kamatayan. Okay? So, yan po yung ibig sabihin yan. So, bago ang kaligtasan, no, tayo pong lahat ay alipin nito. So, akala ng tao, malaya siya habang sumusunod sa laman. Pero sa totoo lang, alipin siya ng kasalanan. So, sin appears as freedom. But actually, sin leads to death. Marami po ang hindi nakaka-realize niyan. Ano naman po yung the law of the Spirit? Pag binanggit ni Paul, the law of the Spirit, ang tinutukoy niya dyan ay the Spirit is the one revealing the truth. So spiritual truths come through the Spirit. Dito nagsisimulang kumilos ang Espiritu ng Diyos upang dalhin ang tao sa katotohanan. In John chapter 16 verse 13, sabi po doon, kapag dumating ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. So kapag tinatalakay po ni Paul is the law of the Spirit, he was referring to the Spirit revealing the truth. No? It is the Spirit revealing the truth. So, in Romans 7:14, the law is spiritual. And in Psalm 119 verse 142, ang iyong kautusan ay katotohanan.
So, hindi inilalayo ng Espiritu ang tao sa katotohanan ng Diyos. Dinadalya na tayo papunta rito. So, kaya kapag tinatalakay ni Paul ang law of the Spirit, ang ibig sabihin niya po doon, the Spirit is leading us to truth. No? Kaya nga po sabi sa Ezekiel chapter 36 verse 26 to 27, ilalagay ko ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo sa aking mga tuntunin. No? Sabi po diyan sa Ezekiel 36 verse 26 to 27. Na kinukumbinsi po tayo ng espiritu tungkol sa ating kasalanan at pangangailangan sa kaligtasan. So siya po yung spirit po ang nagko-convict sa atin pagka tayo ay nagkakasala at tayo po ay kinukumbinsi ng kinukonvict ng banal na espiritu sa ating kasalanan, at siya rin po ang naglalagay sa puso natin na tayo ay magsisi sa ating mga pagkakasala at ma-realize natin ang kailangan nating kapatawaran at kaligtasan mula sa ito. Unang nararamdaman ng tao, may kasalanan ako sa harapan ng Diyos. At dahil doon, naghahanap tayo ng awa. So it is the Holy Spirit leading us to obedience. No? So nililid tayo ng Holy Spirit sa truth at nililid tayo ng Holy Spirit sa obedience. Kaya yun po ang sinasabi ni Pablo kapag tinatalakay niya ang law of the Spirit. It is the Spirit revealing the truth and it is the Spirit leading us to obedience. Okay? So, the result, the Spirit exposes sin, the believer realizes he's in bondage and need of salvation. Kaya it is the Holy Spirit leading us. Okay, ano naman po yung law of faith? The law of faith. Nagsisimula ang pananampalataya, alam po nating lahat ito, kapag narinig at pinagkatiwalaan ng tao ang salita ng Diyos. So when Paul talks about the law of faith, it has something to do with the hearing of God's word, and upon hearing the word of God, meron pong nade-develop na pananampalataya. So faith cometh through hearing, and hearing the word of God. No? Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ni Kristo. So ang tunay na pananampalataya ay hindi lang basta paniniwala sa isip, ito ay pagtitiwala at pagpapasakop. In Romans 3:28, ang tao ay inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. So justification comes through faith. No? And in Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So hindi kayang bilhin ng gawa ang kaligtasan. Tinanggap ito sa pamamagitan ng faith, ng pananampalataya. So tinawag ito ni Pablo na pagiging bagong tao. No? And in Ephesians chapter 4 verse 22 to 24, hubarin ninyo ang dating pagkatao at isuot ang baong pagkatao. So, when Paul is talking about the law of faith, no, it produces in a man to put off the old self and put on the new self. And we have seen and we have learned already that salvation is by grace through faith. And faith produces action. Genuine faith changes behavior. Faith without obedience is incomplete. So kaya, when Paul is talking about the law of faith, yan po yung mga bagay-bagay na nangyayari sa isang tao. Kaya mahalaga po, no? Alam natin dapat kung ano ang context ng binabanggit ni Paul na law. 7 iba't ibang law po yan. Now, let's move on to the law of righteousness o ang kautusan ng katwiran. So ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng matuwid
na pumumuhay. Righteous living is evidence of faith. So when Paul talks about the law of righteousness, he was talking about righteous living as an evidence of faith. In Habakkuk chapter 2 verse 4, it says, ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. And in Romans chapter 1 verse 17, inulit ni Pablo ang parehong katotohanan. Ang tunay na pananampalataya ay may bunga. And James chapter 2 verse 17, sabi po diyan, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So hindi tayo nililigtas ng gawa, pero ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng pagsunod. Kapag totoong naniniwala ang tao sa salita ng Diyos, nagsisimulang mabago ang kanyang buhay. No? Nagbabago ang pagnanasa, ugali, pamumuhay, prioridad. No? So, ano po ang evidence of salvation? Nandyan yung righteous living, obedience, and love for others. So when Paul is talking about the law of righteousness, he was referring to someone who is practicing righteousness. No? At makikita natin dyan na ang isang tao is in obedience to God. Ang isang tao po ay may pagmamahal sa kanyang kapwa at makikita natin very evident yung kanyang righteous living. So in 1 John chapter 3 verse 7, ang gumagawa ng katwiran ay matuwid. So ang katwiran ay nagiging ebidensya ng pananampalataya. Now, obedience as evidence of knowing God, mga kapatid. Ang pagsunod bilang ebidensya ng pagkilala sa Diyos. Ipinaliwanag ni Juan na ang pagsunod ay ebidensya na tunay nating kinikilala ang Diyos o tunay nating kilala ang Diyos. In 1 John chapter 2 verses 3 to 6, nalalaman nating siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. At sinabi pa niya, ang nagsasabing siya'y nananatili sa kanya ay dapat lumalakad gaya ng kanyang paglakad. No? Si Yeshua ang ating halimbawa. Perpekto siya sumunod sa Ama. Perpekto siyang lumakad sa katwiran. Perpekto niyang tinupad ang Torah. So hindi inaalis ng biyaya ang pagnanais sumunod. Binabago tayo ng biyaya upang sumunod. No? So, ayan po. Sandali lang. Nag-alarm na. Ibig sabihin, 5 minutes na lang ang mayroon ako. At ito po ang isa pa. Ang kautusan ni Kristo, the law of Christ. So, binanggit ni Pablo ang kautusan ni Kristo. In 1 Corinthians chapter 9, verse 21, hindi ako hiwalay sa kautusan ng Diyos. Pakinggan niyo po itong maigi. Sabi ni Pablo, hindi ako hiwalay sa kautusan ng Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. So, pansinin niyo po, sinabi ni Pablo na hindi siya hiwalay sa kautusan ng Diyos. Ibig sabihin, sinusunod niya yung kautusan ng Diyos. Hindi siya laban sa kautusan ng Diyos. Kaya ang kautusan ni Kristo ay hindi maaring salungat sa kautusan ng Diyos. Ang kautusan ni Kristo ay ang halimbawa at katuruan ni Mesaya tungkol sa salita ng Diyos. Perpektong ipinakita ni Yeshua kung paano mamuhay sa pagsunod. No? Ang pagsunod kay Mesaya ay paglakad gaya ng kanyang paglakad. So, ang buong ang buong proseso ng kaligtasan. Ipinakita ni Pablo ang buong proseso ng kaligtasan. Una, ibinigay ng Diyos ang kanyang kautusan. Pagkatapos, naghimagsik ang laman sa pamamagitan ng kautusan ng kasalanan. Ang kasalanan ay nagdala ng kamatayan sa pamamagitan ng kautusan ng kasalanan at kamatayan. Pagkatapos ay dumating ang Espiritu upang ihayag ang katotohanan.
Nagkaroon ng pananampalataya, nagbunga ito ng katwiran, at natutong mamuhay ang mananampalataya ayon sa halimbawa ni Mesaya. Ito ang paglalakbay ng kaligtasan sa pagbabago ng buhay. So, pangwakas na lang po mga kapatid, pagbigyan nyo na ako, sa main conclusion of the teaching, hindi itinuro ni Pablo ang pagiging walang kautusan. Hindi niya itinuro ang pagre-rebelde laban sa mga utos ng Diyos. Ang itinuro niya ay kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya na nagbubunga ng nababagong pamumuhay. So hindi tayo pinalaya para magkasala, pinalaya tayo mula sa kasalanan. Hindi tayo inilayo sa katotohanan ng Diyos, pinalaya tayo mula sa pagkaalipin at kaparusahan. Ang kautusan ay nagpapakita pa rin ng kasalanan. Ang biyaya ay nagbibigay pa rin ng kapatawaran. Ang pananampalataya ay nagbubunga pa rin ng pagsunod. At si Mesaya pa rin ang ating perpektong halimbawa. So, habang ipinagpapatuloy natin ang pag-aaral sa mga sulat ni Pablo, tandaan natin ang mahalagang prinsipyong ito. Maraming kautusan na binabanggit si Pablo at ang konteksto ang magsasabi kung alin ang tinutukoy niya. Kapag tama nating nauunawaan si Pablo, makikita nating hindi siya sumasalungat kay Yeshua, kay Moises, sa mga propeta o sa buong kasulatan. Sa halip, magkakaugnay ang lahat upang ipakita ang plano ng Diyos para sa kaligtasan. Kaya patuloy nating subukin ang lahat ayon sa salita ng Diyos, lumakad sa katotohanan at sundan ang halimbawa ng ating tagapagligtas. Ang ating pong Mesaya, walang iba kundi si Yeshua. Dito po ako magtatapos at tayo ay magsasara sa panalangin sa pangunguna po ni Kuya Danny Benosa.